nagbabanta itong mga anti-Duterte and pro-impeachment sa Senado. At sinasabi nila na posible daw magkaroon ng people power sa taong 2025 kung hindi po ma-impeach itong si Vice President Sara. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, at yan po yung ating pag-uusapan. Sinasabi nila na sinisira daw ni Senator Chis Escudero ang kanyang pangalan dahil po sa pag-delay nitong proseso ng impeachment kay Vice President Sara. Pero paulit-ulit po na sinasabi ni Chis Escudero, ang desisyon patungkol sa impeachment ni Vice President Sara ay hindi po galing sa kanya, kundi ito po ay manggagaling sa lahat na miyembro ng Senado. At dito po, mga kababayan po natin, no, ang isa po sa talagang gigil na ma-impeach po itong si Vice President Sara, at syempre ay walang iba kundi itong si Coco Pimentel. Alam naman natin kung sino po yung nasa likod ni Coco Pimentel at kung ano po yung kanyang agenda. Tandaan lang po natin, ang kanyang asawa po ay isa sa miyembro ng Cabinet Secretary ni Bongbong Marcos. At kaugnay dyan, mga kababayan, ito po, panoorin natin ha, and pakinggan natin, takpan lang po natin yung kanyang pagmumuka para hindi po tayo magkaroon ng violation dito po sa programa ni Ted Filon. So, audio lang, ilalabas natin ha, mga kababayan, pareho lang naman yan. Nito kung mangyayari ito in the future na may maghahain ng articles of impeachment laban sa isang impeachable official. Correct. Una sa lahat, hindi ko narinig yung participation ng leadership dyan sa pag-ayos ng resto. So, hindi ko kino-confirm na may ganyang statement. Pero tama kayo, kung mangyari ito na merong biglang bagong konsepto na de facto dismissal, hihina ang ating accountability public officers na sistema. Kasi Okay. So, iniinsist nila dito na hihina daw po yung parang pagbigay ng hustisya sa usapin na accountability sa mga nasa gobyerno. Pero alam naman natin, mga kababayan, no? Alam din ni Coco Pimentel kung bakit gusto ng House of Representatives na ma-impeach si VP Sara at ano po yung pinagbabasyan. Dahil ito talaga yung kanilang agenda, to impeach Sara kahit anong mangyari, kahit walang sapat na kadahilanan. And sinasabi dapat ituloy ang proseso ng impeachment. Okay yan, ituloy natin yan. Pero alam mo yung masasayang na pera, and one thing ha, mga kababayan, hindi po magbibinipisyo ang taong bayan pagdating po sa impeachment ni VP Sara. Sino yung makikinabang kung ma-impeach si VP Sara? Tayo ba na mga Pilipino o sila na mga politiko na may personal interest? Sila, mga kababayan. Wala po. Alam mo, kung gusto talaga nila ng accountability ha, ang issue ng PhilHealth, yan ang may kailangan ng accountability. 60 billion po ang kailangang ibalik ng gobyerno ni Marcos Sr. hanggang ngayon, pero hindi po sila nag-iingay. Sa issue ng bicameral report na nagkaroon ng mga blanco, kahinahinala na mga insertion sa pondo na tinawag na rin ng ilang kaalyado ni Marcos Jr. ha, kaalyado ni Marcos Jr. na pro-impeachment. Binabanatan nila si Martin Romualdez na di umano'y ang budget sa taong 2025 is the most corrupt. Ping Lacson and Soto, mga pro-impeachment. Pero binabanatan nila si Martin Romualdez. Kaya napapaisip din po tayo, bakit binabanatan ni Soto and ni Ping Lacson si Bongbong Marcos at itong si Tambaloslos, pero sila ay pro-impeachment, no? So kung accountability lang yung pag-uusapan, mga kababayan, yung accountability na kinakailangan na magkaroon ng accountability, yung issue ng PhilHealth, issue ng flood control, issue ng ayuda, yung pagbibenta ng ginto, no, shares and assets ng ating gobyerno, yan talaga yung may kailangan na accountability. Kasi ang makikinabang taong bayan, impeachment, sino makikinabang? Sila, si Martin, mga Dilawan, no? Of course, si Lacson, si Soto, makikinabang kung gusto nilang tumakbong president pagdating ng 2028 presidential election dahil nangangarap yan na maging presidente. And of course, no, ang makikinabang naman kung hindi matutuloy ang impeachment at mabasura na agad, no, siyempre si Chis Escudero din. No? So lahat actually is may political interest. Pero doon tayo sa may political interest, pero proteksyonan ng kanilang sariling personal na interest na para sa taong bayan. Yung makikinabang is ang taong bayan. Kasi imagine mo kung matigil ang impeachment trial,
bawas gastos yan. Di ba? Yung oras na i-trial nila, itrabaho nila. So, dagdag panukalang batas para sa taong bayan. Sino may kinabang? Pero sa impeachment, wala talaga. Talo tayo mga Pilipino. Accountability lang talaga at gusto nila magkaroon ng kalinawan sa isyu ng confidential fund. Lahat na confidential fund, ano nila yan? Imbestigahan para magkaroon ng kalinawan, magkaroon ng patunay kung sino talaga naglustay. BP Sara naglustay ng confidential fund, 125 million. Bongbong is 4.5 billion. Di ba? Ang sabi ni BP Sara, kung magnanakaw siya, hindi sa napakaliit na 125 million. At walang Duterte na magnanakaw. Si Coco Pimentel talagang obvious po. Talo na po siya Hindi nanalo ang congressman. O wala na sa Senado. Kaya ganito na lang ang gagawin dyan. Mangungulimbat na lang. Impeachment, kaya nga naisip yung proseso niya kasi yan yung depensa ng taong bayan Kung meron tayong nahalal na hindi dapat manatili sa serbisyo sa gobyerno, tapos mataas ito na opisyales, tapos yung ating mga representatives sa yung ating mga district congressmen at saka mga representatives sa House, sinabi na nagkasala ito. Limitado lang naman yung grounds. May 5 grounds sa Constitution na nagkasala siya, ginawa niya ito. Yan yung defense ng taong bayan. To correct. Yan yung defensive na natin, mechanism. So, huwag natin hinaan yan. Actually, palakasin obvious itong si Coco Pimentel, natin yan. Pero, of course, fairness at saka due process, bibigyan din natin ng chance marinig ang depensa nung in-impeach na official. Pare-pareho yung ang kanilang mga linyada, mga kababayan natin. Pare-pareho ang kanyang linyada na magkaroon ng hustisya, bigyan ng kalinawan, bigyan ng due process, and now, nagkaroon daw po ngayon ng mga permahan. Ito po, mga kababayan natin, Nagkaroon daw po ng mga permahan ng mga teachers and scholar of law, na naniniwala na ang dismissal po ng proseso ng impeachment kay Vice President Sara ay labag sa batas, At sinasabi nila na gusto daw ng taong bayan ng katotohanan. That's always the bottom line. So of course, with Laila de Lima, and ito yung kanilang mga pagbabanta. So lahat yan sila, yung mga nagbabanta, itong mga nasa UP na ito, lahat yan sila actually ay nakalinyada po sa mga dilawan. Ito nagsasabi na magkakaroon ng people power for 2025. For what? For Vice President Sara. Mag-people power kaya putang ina sa 125 million na confidential fund. How about yung 4.5 billion, How about yung ayuda na billion-billion? How about yung pagbibinta ng tuni-tuniladang ginto natin? Tangina, napaka-ignorante po, mga kababayan. Yung taong bayan gusto nilang lukuhin sa kanilang kabubuhan. Kasi kung gusto nila na ma-impeach, walang iba si Bongbong Marcos. Kung gusto nilang magkaroon ng people power at tanggalin si Bongbong Marcos, dahil siya ang tamad at hindi nagtatrabaho at puro pahirap lang sa taong bayan. Si Vice President Sara nandyan, nandyan ang ebidensya lahat. Di ba? And ang iniimbestigahan nyo, hindi naman yan fund na ordinaryo. Confidential fund yan. Confidential ang paggastos. At sabi nga po ng isang si Rowena Guanzon, hindi naman dapat sinasa publiko kung paano ginastos ang confidential fund. Dahil alam nyo ano ang ibig sabihin ng confidential fund. Confidential, hindi dapat sinasa publiko dahil ginagamit po yan sa mga confidential na operation ng gobyerno, ginagamit sa confidential operation ng Office of the Vice President. Ngayon, sinasa publiko. Di dapat hindi nyo pala binigyan ng confidential fund. So, mag-people power daw po sila. At lalo sila nang gigigil ngayon, mga kababayan. Ito pa, nanggigigil ito. Ang iwi na ito, tingnan mo. Convening the Senate as an impeachment court is a solemn constitutional duty. Ang inang umingiwi na sa galit, Daming galit dito sa pusong mga ito, lalo na po sa mga Duterte, Kasi kaunti na lang kasi natitira sa kanilang mga kalyado, lalo na po yung mga namumundok. Kaya pag Duterte, mauubos sila, magiging zero balance po sila. Masisira yung karir ng kanyang ate, na si Risa Hontiveros, na nangangarap na maging presidente. Die, saka. Hindi siya seasonal fashion accessory na sinusuot mo, depende sa political weather or kung feel mo.
At hindi rin depende sa iyong personal agenda. It is a uniform of duty. Si Chis Escudero ang binabanatan mo, ha? Burn whenever the Constitution demands it. And this is a time that the Constitution demands it. Ang ingay nila, no, mga kababayan. Pero ang issue na may ginahasa na miyembro ng Kabataan Party List na kalyado nila, no, tahimik sila. Yung issue po ng pagiging kidnapper, di umano, and actually convicted na yan, nitong si Franz Castro, di ba, tahimik po sila. No? Yung issue po sa PhilHealth, issue po sa flood control, issue sa GAA, tahimik po sila. So, nasaan yung accountability, mga kababayan? Issue po sa confidential ni Bongbong Marcos na 4.5 billion, tahimik po sila. Confidential fund ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Maanomalya na insertion at pamumudmud ng ayuda, no, ni Martin Romualdez, tahimik po sila. Pero pag Duterte, maingay sila. Ilalo sila nag-iingay ngayon, sa totoo lang, mga kababayan natin. Dahil ang isang Amy Marcos, inaasar po sila. At sinasabi ni Amy Marcos na kung gusto nyo talaga ng impeachment, itumigil na kayo, tanggapin nyo na dahil talo na kayo. Na kasi Hindi, nakita ni alam mo, tuwing may panukala, Nako. lahat talaga tulong-tulong. Ganon talaga yun. At walang kinalaman sa partido, sa Duterte 5, sa kung sino-sino. Talagang lahat ay interesado. Kailan nyo napansin? Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang bisa na yan. Kasi kinakabahan din na matalo. Ako po, mga kababayan, ha? Pati daw po ang administrasyon ni Marcos Jr. ay gusto rin itigil itong impeachment kay Vice President Sara. Aminin natin. So Pero siyempre si Bongbong nagkukunwari lang po yan, Amy. hindi lang po mga Hindi. opo, pero pati mga taga-admin ayaw nang ituloy to, Sen. Kaya kasama sila dun sa Yun lang ang nagdraft ng duda. mga reso. Yun lang ang suspecha ko. So, ano yun, ma'am? Basta na lang yung... Hindi di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo. Kaya siguro may iba, Nako. iniiwasan na rin. So, ma'am, ba't maraming draft resolution? Kasi, Lahat hindi sila- naghahanap ng solusyon kung paano gagawin to, kung papatawirin hanggang sa 20th Congress, kung magkukumpuni ng impeachment court, kung iiwasan na yon, i-dismiss outright, kung ano ang ibig sabihin ng forthwith, at kung talagang nag-delay yung Congress at violation na ito ng 1-year ban. Lahat kami talagang naghahanap ng solusyon. Nakakasunog na lang kilay ito gabi-gabi, sa totoo lang. Walang Tama, solusyonan nyo na yan. Hindi naman kami makikinabang ng mga Pilipino, eh. Mga politiko lang kagaya nyo. maliwanag kasi yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, the reality is the Constitution gives the Senate great breadth and leeway to formulate its own rules in what is essentially an exercise in political accountability. Hence, it's but right that the politicians and those elected by the people formulate their own rules and pass judgment. Ma'am, ba't yung mga nakikita namin na copy o draft ng resolution, walang nakalagay sino yung author o nag-introduce dahil hindi pa confident yung... Hindi, I think nakita naman at pinakita dun sa metadata, COS ni Senator Bato yung pinakita. So, tama yun, mga kababayan. Inamin na po ni Senator Bato na sila po yung may akda ng Senate resolution para tuluyan ng ibasura itong impeachment ni VP Sara. Pero doon sa nag-introduce or author, walang pangalan. No, but it's very clear. It's the COS of Senator Bato. Attorney Joanne, yung COS ni Senator Bato, at sinabi niya nang galing sa office niya. So, Sen, you mean, Palagay ko wala namang masama doon. Lahat talaga nag-e-effort na maghanap Itigil na. ng liwanag sa dilim. Pero ma'am, sabi niyo po group effort para parang ano yung Hindi naman group effort na katulad nung pag-aresto at pagtangay kay Presidente Duterte. Nako po, binalik na naman yung manumalyang pag-aresto na ginawa ni Torre. Ito, ibig ko sabihin, lawmaking is not a solo flight, no? We always work together. So, and certainly, we explore all possibilities. It's not a straightforward rule-imposing process. Kasi yung procedure dito, di ba ang lawak-lawak nga, at wala naman sa rules na maliwanag kung anong dapat gagawin. So, kinakailangan alamin kung anong makakabuti sa
atin. Opo, ma'am, but ang direction, ma'am, ng lahat, quote-unquote lahat, ay is to... Hindi ko towards alam kung dismissal? lahat. Hindi ko alam kung lahat. Ang akin lamang, ang duda ko, hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na mga Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero. So, ma'am, ang hinahanap ngayon ay yung remedyo or sabi nyo nga, ano solusyon para hindi, para walang mapapahiya sa Ewan ko yun lang ang Okay. So, yun po ha. Ako rin naman, mga kababayan po natin, bakit pa itutuloy yan? Total, wala namang kwenta, no? At wala namang bilang yung mga anti-impeachment. So, bakit pa itutuloy? In the first place, again, alam naman natin kung ano po yung kanilang purpose, no? Impeach BP Sara para mawala po yung mabigat na contender po nila pagdating ng 2028. And alam nyo, si Tambaloslos, sa totoo lang, hindi siya makikinabang dito ha. Kahit sila po yung nagpo-post ng impeachment, no? Si Tambaloslos hindi mananalo yan as president. Promise, no? Kahit po sa survey, nakikita mo, napakababa ng nakukuhang numero ni Martin Romualdez. Mapupunta lang po yan sa mga dilawan. At hindi rin makikinabang yung mga Marcos kung ma-impeach sila si BP Sara. Hindi rin sila makikinabang. Yung mga Marcos supporters, hindi rin po yan makikinabang. Ha? Ang makikinabang dyan, mga dilawan, itong sila Laila de Lima, mga NPA, itong mga terorista, yung mga makaliwa, mga dorogista, mga sindikato, magnanakaw, mga pink yung mananalo dyan. Sila po yung mataas yung numero kasunod sa mga Duterte. Kaya kung ma-impeach si BP Sara, yung mananalo dyan na mga president ay either si Risa Ontiveros ang makikinabang o kaya si Leni Robredo pagdating ng 2028. Walang bilang si Martin Romualdez. Hindi nako-convert ni Martin Romualdez yung pamumudmod dyan ng ayuda, yung sikat niya, yung pagiging boss niya sa mga kongresista. Hindi kasi nako-convert ng boto yan. Tinan mo yung endorsement nila, hindi sila nananalo. No? Hindi po nakakuha ng mataas na boto rin si Martin Romualdez kahit walang kalaban. Hindi na convert yung ayuda nila sa boto. So, ano lang to no? Kaya nagkukumahog itong sila Laila. Tinan mo mga maingay, Laila de Lima, no, itong Akbayan, mga pink yan. Sila yung gigil na ma-impeach si BP Sara dahil sila po yung makikinabang. Hindi rin po ang taong bayan. Kaya hindi rin po tayo papayag na ma-impeach si BP Sara. Kung gusto nilang ituloy, bahala po sila. Pero hindi tayo papayag na ma-impeach si BP Sara. And ako naniniwala ko na talo sila. And mas malaki yung numero ng anti-impeachment kumpara sa pro-impeachment na may mga personal na interest. And titingnan po natin, no? Magkakaroon daw po sila ng pagrarally, mag-a-class daw po sila, magpi-people power sila. Go, antayin natin, no? Kung may sasama pa sa people power nila na alam po yung kanilang agenda. Pero kung people power siguro para sa mga Duterte, para siguro in support kay BP Sara, mas malakas pa, no? Mga kababayan natin. Anyway, maraming salamat at yan muna yung ating update. Abangan pa po natin yung mga susunod na mga pangyari sa araw-araw na ganap sa ating buhay, ganap sa ating bansa, ganap sa isyong politika. And of course, kung gusto nyo na lagi kayong updated, huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe sa ating social media platform and sa ibang YouTube account natin. Maraming salamat.